Hi guys, this is the Legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba tayo tumagal sa ating mga employer? So ako dito is magti 3 years na and ako na yung sumuko. Pero sila talaga wala silang balak sumuko sa akin. So paano nga ba tumagal? Unang-una is dapat alam mo yung mga ayaw ng amo mo at gusto niya. So halimbawa dyan sa pagluluto, alamin mo kung gusto niya yung katulad sa atin maalat or matapang yung timpla natin. Sa kanila kasi dito, konti lang yung nilalagay nilang asin. So hindi pwede na yung panglasa mo is yun yung masusunod, mag-adjust ka. So ako kapag nagluluto, hindi ko na yung tinitikman yung pagkain nila kasi wala akong malalasahan. And basta lagay lang ako konting asin. Yung sa pagkain ko naman, yun yung nilalagyan ko ng asin, dinadagdagan ko. Halimbawa sa sabaw. So walang asin yan, ibigay ko sa bata. Tapos pangalawa, lagyan ko na siya ng asin konti para naman sa mag-asawa. Yung natira is yun yung lalagyan ko ng asin para sa akin. Na yung timpla talaga na may malasahan akong asin. So sa pagkain, kung ano yung gusto nila, yun yung sundin. Hindi ko na hindi ko na tinitikman yung pagkain nila katulad ng mga gulay-gulay o ano diyan, kung ano lang yung basta konting asin lang, wag damihan kasi na ano nila, nalalasahan nila yung asin and ayaw nila nun. And also sa fried rice naman, ayaw nila ng madaming toyo, basta iwasan niyo yung madaming asin. And next is alamin nyo yung allergy ng bata, baka meron or kaya yung nanay, kaya dapat kasi may iba na mga katulong na sila yung pinagdidesisyon ng ulam. Ako kasi, amo ko nagdidesisyon, which is maganda yon. Pero sa iba na alamin nyo muna kung ano yung ng bata, baka ayaw sa mani, hipon, ganyan, seafood, alamin nyo. And also, magtatagal kayo kapag alam nila na hindi ka magnanakaw. So dito sa bahay may mga pera sa mga bag. Ayan, dito sa kwarto ko may isang baby carrier dito na may lamang pera. Nasa 100 ata yung laman. Tapos doon sa mga papel-papel na mga luma na may laman na 220. Yun yung 2022 2021 na papel ng contract ng dating katulong dito na merong nakaipit na 225 ata na pera sa loob. So, hindi ko alam kung bakit may pera. Pero simula dumating ako dito, nandoon na yon. Sakto nung time ng nakaraang araw ata, naghahanap yung amo ko na naghahanap siya ng papel ng bata, yung parang immunize ba simula pagkaanak, yung nandun lahat ng mga ng bata, health, ganon. So, hinanap niya, tas hindi niya mahanap. Alam ko na nakita ko yun, nabasa ko yun, kaya sure ako na nandun sa isang area kung saan parang tinatawag na garbage area kasi doon ko nilalagay yung mga gusto kong itapon ng mga gamit. So, hindi na pinapansin yung basket na yan. Tapos doon ako naghanap hanggang sa nakita ko. Inabot kami ng 1 oras. Siya pala. Ako kasi huli na ako. Nagtanong sa kanya kung ano yung hinahanap niya. Tapos sinabi niya na ganun. So, siguro hinanap ko yun ng mga 20 or 15 minutes. Doon ko na siya nakita. Tapos sabi ko, eto na, nakita ko na. Tapos sabi niya, paano mo nakita ganyan? Ang tagal-tagal ko nang hinanap to, siguro mga 2 taon na. Sabi ko, dito lang yan sa gilid. Kapag naglilinis kasi ako, kapag nagbabakasyon kayo, nakikita ko yan siya. Sabi ko, may pera pa nga yan dyan, ma'am Sabi niya, talaga? Saan? Tapos pinakita ko yung contract. Sabi niya, wow, nagmamoney hunting tayo. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit nagkapera dito. Pero salamat ha, at least dagdag pera din to. Sabi niya, ganun. So, pag alam niyang may tiwala siya sa'yo, kung hindi ka magnanakaw, kahit saan nila nilalagay yung pera, walang nawawala. At least, alam mo, kahit piso dyan, binabalik ko yan, lalo pag may nakita akong pera sa bulsa ng amo kong lalaki, nilalapag ko talaga kasi para walang walang masabi. Yun kasi yung guys, pag alam nila na hindi ka magnanakaw, may tiwala sila sa'yo, yung CCTV, hindi na nila masyadong tinitignan. Yung tinitignan na lang nila is kapag yung bata nandoon, minomonitor nila, baka masakal ko ba. So, ayun, next is, kapag tatagal ka, kapag yung paglilinis mo, consistent pa din. Yung sa akin, natutuwa sila kasi yung mga screen, yung mga ganyan ng bintana, malinis yan. Isang araw,
tinanggal ng amo ko kasi sabi ng maintenance, kaya daw madumi daw kasi yung ilalim. So tinanggal niya kasi pahugasan niya sa akin. Tapos nung pagtingin niya, sabi niya, "Oh, malinis naman to." Sabi ko, "Nililinisan ko yan kada linggo." Sabi niya, "Nililinis mo pala to. Sige, balik na natin. Wag mo nang hugasan. Malinis naman eh." So, doon na ng amo ko na kahit hindi niya ako utusan, ginagawa ko yung mga Kaya gustong gusto niya ako eh. Kaya pati yung kapatid ko, kinukuha niya. Gusto niyang kunin. Kasi nga, ewan ko, tsaka yung patient ko sa bata, kahit sabihin mong na na ako, nai-stress na ako, na gusto ko na siyang sakalin, nandun pa din yung natutuwa sila. Katulad kagabi, nag-aral kami ng bata, yung multiplication na maraming number na 7 years old pa lang yung alaga ko. Tapos sabi niya, "Jen, ito, ewan ko, ba't napunta sa, nagturo ako sa kanya ng multiplication." Hanggang sa sabi ng amo ko, "Wow, ang galing, salamat ha." Sabi niya ganun. At least alam to ng bata, sabi niya, alam niya. Kasi nakalimutan ko na to, hindi ko na nga to maalala eh. Buti Jen, nagawa niyo to. Yung parang, kasi pinakita sa kanya nung bata, yung notebook na may mga solving problem namin, kung paano ko siya tinuturuan para marunong siya. Natutuwa yung amo ko, sabi niya, daw, ang galing-galing daw. Kasi sabi ng bata, nagpi-play and learn kami, mami. Sabi niya ganun. So, imbis na 15 minutes lang yung laro namin, umabot ng siguro mga 30. Kasi nga, yun, natuwa sila kasi yung bata may natutunan. Simula dumating ako dito, yung bata maano na sa English, na siya, fluent na. Hindi ko lang alam pag alis ko kasi nga hindi na siya magsasalita ng English kasi wala na akong kausap niya eh. So balik na naman siya sa pagiging Chinese niya, Cantonese. So hindi ko lang alam kung makukontinue niya to yung kasi binabasahan ko siya always ng libro, ganyan. Yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin, hands-on ako pagdating sa alaga ko. Kasi nung una sinabihan niya ako, kasi takot ako dati sa bata eh. Alam mo, pag nandyan siya, ayoko makipaglaro sa kanya, mas gusto kong gawin yung mga trabaho ko kaysa laruin siya. Hanggang sa sabi ng amo ko, "Maliit lang tong bahay, kapag nandyan yung bata, asikasuhin mo, laruin mo, ang mga trabaho na yan," sabi niya ganun, "magagawa mo yan eh. Mamaya, pag alis namin," sabi niya ganun, "o kaya bukas." Sabi niya, "Hindi ko minamadali yan, kahit madumi yung bahay, okay lang, basta yung bata, yun yung siguraduhin." Yun yung sinabi ng amo ko sa akin. Kaya kung napanood to ng hinire nila na bago, at least may idea ka na unahin mo yung bata, ayaw mo yung trabaho dyan. Kapag nandyan yung bata, walang problema sa amo ko kung madumi yung bahay, kung hindi nalinis yung kwarto, bahala ka dyan. Basta yung bata, asikasuhin ko. So, bonus na lang kapag nagawa ko yung mga trabaho ng bahay habang inaalagaan ko yung bata. So, next na nagustuhan ng amo ko or tatagal ka is yung wag mong pakialaman yung buhay nila. Wag kang matanong, wag kang mabusisi. Ayaw nila nang tinatanong sila. Masyado silang malihim guys, na wag nyong tinatanong yung about sa trabaho nila, magkano kita nila, ganyan-ganyan. Wag nyong itanong yan kasi it's a big no talaga. Privacy nila yan. Ayan. So, igalang natin. Pero ako di ko ginagalang, Charis. So, hindi ako matanong sa kanila about sa buhay-buhay nila. Sila yung nag-open up niyan sa akin, paunti-unti, ganyan. And minsan nakikita ko sa mga papel, nababasa ko doon kung ano yung mga ibang impormasyon nila. Pero hindi ko tinatanong talaga. So, ayun yung na nagustuhan ng amo ko. Ngayon, puro cellphone na din ako nanonood ako ng mga reels. Basta saktong matapos ko yung trabaho ko bago mag 2:00. Simula kasi nagsabi ako sa kanya na hindi na ako magbe-break ako ng contract. Hindi na siya kumakain dito sa bahay, guys. Dati kada tanghali kumakain siya ng pagkain. Sagana siya sa pagkain pag tanghali, yayamanin. Pero simula nung nagpaalam ako sa kanya, parang nagtipid na siya. Hindi na siya kumakain pag tanghali, sa totoo lang. Parang tinapay lang yung kinakain niya kapag yun na yun, tanghalian niya, tsaka umagahan, tinapay. Tapos wala, gabi na siya uli kakain, kaya minsan gutom na gutom siya, nagtitipid siya. So kasi dati ang sagana niya sa pagkain, nagpapaluto yan ng ganyan, tagtatatlong pagkain, ganyan. Pero ngayon di na siya nagpapaluto. 3 linggo na simula nagpaalam ako. 3 linggo na akong hayahay ang buhay. So, ayun. Ano pa ba yung na para tumagal sa amo? Siguro yung paglilinis. More on tayo. Ako kasi hindi niya ako inutusan na gawin to, pero nagugulat siya, ginagawa ko. Kaya parang plus points yun sa kanya na
ano ako, parang OC ba? Ayoko na may nakikita akong mga buhok-buhok sa sa sahig. Nakikita niya ako minsan pinupulot ko 'yan. Ayan, minsan basta basta nakikita kong may mga na ayoko talaga. Yung bata nakatikim yan sa akin ng award eh. Dinrowingan niya yung mesa ng lapis. Pikon ako. Ayoko pa naman ang nakikitang madumi yung mesa kasi nga simula dumating yung mesa 2 years ago. Sabi ng amo ko sa akin, alagaan ko daw. So, inaalagaan ko. Tapos makita ko nilalapastangan ng bata. Sabi ko sa kanya, punasan mo yan. Sa susunod, pag nakita ko nagsulat-sulat ka dyan, manda ka sa akin. Tapos nililinis ko ng CIF yung mesa. Kasi yun wood. So, nililinis ko, kaya malinis na naman uli. Yun, napapansin ng amo ko yung mga ganyan. Konting bagay. And also, tawag nito, hindi ako nakatingin lang sa mga ginagawa ba. Halimbawa, nakikita kong nagpapanik sila kung ano-ano nang ginagawa kasi nagmamadali. Tinutulungan ko sila yung mga ibang bagay na dapat sila yung gagawa. Inasikaso ko na yan para mapabilis yung buhay nila. So, mapabilis yung trabaho at makaalis sila agad. So, yun yung ng amo ko na hindi lang ako nakatingin ba, may kusa ako. So, ayun, tips para tumagal sa amo. Maging smiley always din. Ayan. Yun kasi yung gusto, lalo pag matatanda, ayaw nila nakasimangot. So, ganun. Bago ako, pag nagtatrabaho, nakaganon lang ako. Yan. Ngayon, hindi na. Ganun na. Pero pag nandyan sila, nakangiti na ako. Ayan. Tapos, always ko yan sila ginigreet pagka umaga, pagka pag-uwi nila sa gabi, ganyan. Tapos, pagka, yung amo ko naman, pag tanghali umuwi, hi ma'am, hello ma'am, yung ganun. Kapag nakikita ko na parating na siya, tapos bumukas yung pinto, tinatakbo ko kaagad dyan. Kasi minsan marami siyang dala kasi namamalengke siya. Tinutulungan ko siya. Yan na nga lang yung ginagawa ko eh. Yung pagdating niya, abutin ko lang yung mga pinamili niya para makapasok siya ng matino. So, yun na lang yung ginagawa ko. So far, nagustuhan niya the way ako maglinis sa CR, sa kama, ganyan. And the way ko alagaan yung bata. Hindi na ako inuutusan. Alam ko na yung ginagawa ko. And yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kasi mabilis lang ako turuan. Tsaka yung mga luto-luto niya. Minsan nga, sabi niya, napakadali mong matuto. Pinapanood niya lang sa akin yung isang bagay. Magluto ako ng patatas. Tanghalian niya. Hindi niya sinend sa akin yung video. Pinapanood niya lang. Nagulat siya. Sabi niya, isend ko. Tapos na siya na hindi niya sinend, nakalimutan niya. Nagulat siya, nagawa ko ng tama. Sabi niya, talaga? Ang mo naman? Sabi niya, kasi hindi niya sinend sa akin, pero natandaan ko yung pinakita niya lang sa akin isang beses. Ayan. So, yun yung nagustuhan siguro ng amo ko sa akin. Madali akong kausap, tsaka hindi ako mareklamo ba. Hindi rin ako, basta ayoko nang sumisigaw. Nung yung bata dati, masigaw yan, mahilig siyang sumigaw. Gagalit ako. Kaya hanggang sa napakalma yung bata, hanggang sa tumino na siya ngayon. Pag kasi, why are you shouting? Ganun agad ako. Bakit kailangan mo pang sumigaw? Pwede mo namang sabihin niya na matino. So, talagang ko, matagal din na tinraining ko yung bata. Kapag nagsusundo ako sa kanya, sinisermonan ko siya. Araw-araw yan, sinisermonan ko. Hanggang sa umuwi siya minsan na umiiyak. Hanggang sa, hindi yan magsusumbong sa nanay, takot. Hanggang sa, siguro mga kalahating taon na sermon-sermon kada uwi. Hanggang sa tumino siya. And ngayon matino na siya, sana magtuloy-tuloy. So, ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.